Praise God, hallelujah. Purihin po ang ating mahal na Panginoon sa ating mga buhay. Tayo ay natutuwa ngayon na tayo na narito upang isambahin natin ang ating mahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. Lahat po ay magsusumigaw ng praise the Lord. Praise God, hallelujah. Purihin talaga. Nagtitindi po itong mga Kristiyano. Kapag sumisigaw sa ating mahal na Panginoon, talagang yung diablo na mapamatakbo. Praise God, hallelujah. Sa pag-aandam mo yung power. There is power in the name of Jesus. Diba? Sabi sa kanta, alam, mga pangyarihan po ang ating mahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. Pero bago po tayo mag-umpisa, hiniling po natin ang ating mahal na pastor na manguna po sa panalangin sa ating agaling na Bible-study sa umagang ito. Praise God, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. O Diyos na nakilang mga kapangyarihan, Panginoong Kristo. Purihin ka, O Diyos, sa umagang ito dahil kami sa pagsisimula ng aming Gandis ko, O Diyos. Salamat na ikaw ang Diyos na nanuna at narito sa aming kalagitnaan at nag-guide, O Diyos, sa bawat isa sa amin, higit ang aming Minister Johnny Kabatingan. Gamitin mo, Diyos, sa aming unahan, sa ito upang kita marinig ng bawat isa sa amin na aming nagtabi na ito'y kalakasan na aming spiritual. Kaya, O Diyos, hallelujah, dinadalangin namin ang iyong mga pagpapalang sa umagang ito, Panginoon, hallelujah, patuloy mo kami na lagisan, God, sa iyong banal na Espiritu, Panginoon, kaya tinanggapin namin ang iyong kagalakan, Panginoon, na kalakasan, God, hallelujah, higit ang iyong banal na salita na aming kapakinggan. Nawa, O Diyos, buksan mo, Ama, ang aming mga puso ng isipan sa araw na ito sa umaga ito, upang kami, O Diyos, mapupuri na mayroong kalayaan, kagalakan, Panginoon, ang aming pagsamba. Sa araw na ito, Panginoon, ito ang dahilan, Panginoon, kami narito upang kami makapagsamba, makapagpupuri, makapagpapasalamat, Panginoon, sa iyong kabutihan na iyong ibinigay, Ama, sa bawat isa sa amin, O Diyos. Purihin ka, Panginoon, hallelujah, maraming salamat sa iyong pangalan, sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan ni Kristo, in Jesus' name. Amen. Praise God, hallelujah. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po tayong makaupo sa ating mga upuan. Praise God, hallelujah. Ang titulo po na ating nalalim ngayon, praise God, Spiritual Heart Care Operation. Kaya po usapan po natin yung operasyon. Operahan po natin ang ating mga puso. Sabihin po natin sa ating kapatid, handa na na bang sa isang opera? Sabihin mo sa iyong katabi, handa ka na bang operahan ang iyong puso? Praise God, ito po ay masakit mga kapatid. Kailangan na po tayo kasi dalawa lang pagpungan natin dito. Wala nang anesthesia. Ang Panginoon na po ang bahala dito. Praise God, hallelujah. Minsan mga kapatid, napakahalaga po kapag ginamit po yung puso, kasi yung puso kasi masilan po. Kaya ito po ang ating titulo ngayon sapagkat marami pong nag-celebrate ng araw ng mga puso. Talagang ginawin po ang kailang mga oras sa tinatawag na Valentine's Day raw. Praise God, niwala ba tayo doon? Marami pong masaya. Marami pong yung mga nagkagalit at nagkabalikan dahil sa araw. May pinaghanap ng sanlibutan. Ito po yung tawag na araw daw ng mga puso. Praise God, niwala ba tayo doon mga kapatid? Praise God, purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito po yung ang pag-usapan po natin ay hindi yung physical na puso, kundi ang spiritual na puso. Praise God, hallelujah. Ngunit napaka-importante mga kapatid na yung ating kalusugan at lagi nating i-check, lalo yung puso po natin. Meron po tinatawag tayo na health care, ang pangalaga ng ating katawan. Kailangan i-check po natin, baka tayo mayroon na heart attack. Dito natin napapansin
Akala natin kung ano lang, na may heart attack na pala tayo. Kailangan i-double-check natin lagi. Meron po yan sa mga barangay, libre lang po dyan. Napaka-importante po, at higit sa lahat yung kalusugan natin sa puso. Kasi andito po yung puso natin, andito po yung storage ng ating buhay. Lahat po ng gumagana sa ating katawan ay nagagaling po sa puso. Pero kung kumbaga dito yung energy, ando yung mga wiring na part ng ating katawan. Kasi pag wala kang puso, maaaring hindi ka marunong makan. Praise God, kasi wala kang puso. Para ang tawag sa'yo, robot. Pag robot ka, wala kang naramdaman. Kung anong nasa isip mo, yun ang gagawin mo. Praise God, niwala pa kayo mga kapatid, napakahalaga pala ng puso. Kaya mas nakatungkol tayo sa isang napakahalaga. Ano po yun? Yung pangalaga sa ating espiritual na puso. Ito po yung pag-usapan natin mga kapatid. Napaka-importante po dito. Kapag kung minsan dumating po yung maraming mga problema sa physical na puso, ito po yung ating pamumuhay sa araw-araw. Diba? Napaka-importante po yun. Araw-araw nating pamumuhay, dito yung mga unang-una yung ating mga kinakain. Sino po nakaranas dito? Sa mga kinakain po natin, maaaring kumain tayo ng hindi tama. Kaya yung puso natin minsan na-habitual po ito kapag may kinakain natin. Ang pangalawa po, hindi sapat na ehersisyo. Wala po tayo exercise. Kahit po tayo ng tayo ng hindi sa tama at wala pa po tayo exercise, wala tayong ehersisyo, maaaring ang katawan natin babagsak. Diba? Hindi gumagana. Kung baga sa makina, hindi mo pinapaanda ng ano mo, makina. Naka-stack lang, stack up. Kaya ang nangyari doon, kung baga sa tubig, nasa kanal, stagnant. Diba? Hindi sa dumadaloy na lang, dadaloy po ito. Ang pangatlo po, ito kung napakaranasan ng lahat ng tao, masyadong stress. Praise God, hallelujah. Lahat po ng stress. So, ikaw ng praise the Lord. Praise God, marami pong stress. Alam, kahit pwede natin yung pagkaitan. Kahit tayo po isang mayaman na, marami kang pera, stress ka pa rin. Minsan stress ka sa pagbibilang ng kayamanan. Bakit nabawasan na o nadagdagan, minsan na-stress pa rin tayo. Kaya wala kong pagkakuhan ng tao, pag mayaman, mahirap, dumadaan po ng tinatawag na stress. Minsan nakikita na yan, minsan sa noo. Pag tumunod ng noo, stress na yan. Praise God, hallelujah. Diyan mo unang nakikita, nakapansin sa isang tao kapag stress na. Yan po ang tinatawag na lifestyle problem na ating pamumuhay sa araw-araw. Ito po ang nagbibigay ng problema saan? Sa ating puso. Praise God, hallelujah. Hindi lamang sa physical na puso, kundi sa spiritual na puso. Kung saan nandun yung mga pollution. Hindi na po yung pollution na nakikita ng mga plastic, ng mga amoy na nag-iba po rin. Nakikita natin mga ulap, kahit na sa pollution. Kung minsan ang spiritual na pollution sa ating paligid ay nakapansin din po natin bilang mga Kristiyano. Diba? Kapansin mo yan? Yan ang epekto po sa ating spiritual na pamumuhay bilang isang Kristiyano. Kailangan natin alamin kung paano alagaan ang ating mga puso. Kasi minsan, hawak-hawak na ang puso mo, parang dahil ka may naramdaman. May pumipintig. Kaya minsan, nagpapakonsulta tayo sa doktor. Ngunit sa spiritual na puso, sino pa ang ating great physician, ang ating dakilang doktor na walang iba, kundi ang ating mahal na Panginoon. Doon po tayo magpapakonsulta sa ating spiritual na puso kasi wala pong makapagpagalingan na walang ibang ating espesyalista sa puso ang ating mahal na Panginoon. Kapag siya po ang gumawa ng ating puso, sino po ang gumawa ng puso mo? Ang puso natin, di ba ang ating mahal na Panginoon?
Kaya alam na kung anong mga sakit natin. Once na ikaw ang gumawa ng isang bagay, alam mo ang saan yung mga koneksyon na maaaring masira doon. Kahit, binigta mo ito, alam mo kung anong sira. Kaya gawin din ang ating mahal na Panginoon. Kapag ating puso ay nagkaroon ng problema, alam mo yan ang ating mahal na Panginoon. Sabagat, kung ba, sabi nga sa Bible, transparent. Nakita mo yan ng ating mahal na Panginoon kung ano ang puso natin ngayon. Praise God, hallelujah. Kaya kahit anong tago mo yan, kita-kita yan ng Panginoon na mayroong disconnect. Kumbaga, mayroon ng disconnection. Ang aking anak, kitang-kita ko ngayon na mayroon ng isang wiring na na-disconnect. Diba nakikita na ating mahal na Panginoon? Sapagat siya po ang may gawa yan. Kaya nagkaroon po ng pag-umpisa ng operasyon sa mga puso. Praise God. Ito po yung tinatawag na vital part na isang mahalagang bahagi ng ating well-being na magkaroon ng operasyon. Ngunit ito'y tapos na. Ginawa na ng ating mahal na Panginoon. Ating bubuksan sa Ezekiel chapter 36 verse 26. Sa Ezekiel, sa books of Ezekiel. Ano pong sabi dyan? Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso. Ito pala mga batid. Alis din pala ang lumang puso. Ano ang unang ipapalit ng ating mahal na Panginoon? Bagong puso. At ano yung pangalawa? Lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa. Wala. Yung pangalawa, bagong diwa. At aking alisin ang puso ng inyong katawan. Ano po to? Ito po tinatawag sa kanta na pusong bato. Praise God, hallelujah. Yung pusong bato, alisin po yan ang ating mahal na Panginoon. At ano ang ipapalit na? At aking bibigyan kayo ng pusong laman. Ayun. Yung pusong bato, alisin ang ating mahal na Panginoon. At ano pong ipapalit ito? Pusong laman. Alam mo? Kaya pala may sinasabi, pusong bato. Yung mga kanong kanta yan, kanta ng mga bata, pusong bato. May totoo pala yun. Nabibigay. Sino ang nabibigay nun? Yung jablo. Minsan, buhuring-buhuring yan dyan. Bumubulong-bulong. Hindi na nagbigay ng pusong bato. Yung jablo. Ngunit, alisin na ng ating mahal na Panginoon at bibigyan tayo ng pusong laman. Yung ipapalit ng ating mahal. Praise God. Hallelujah. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Ang napakahalaga pala mga kapatid ng puso na ibigay ng ating mahal na Panginoon sapagkat ang ating mahal na Panginoon ay isang heart specialist. Pag sinabing specialist, ito yung cardiologist expert na alam ng mga puso. Diba sa doktor, cardiologist expert. Kung ating babasihan po sa US, sa ibang bansa po, approximately, meron siya 697,000. Madami yan. Lahating milyon na. Ang namamatay kada isang taon. Di ba hindi na kaya gamutin ang puso ng isang tao? Ngunit sa ating mahal na Panginoon, kahit may isang buhok, muli na ng koneksyon ng ating puso ay kaya-kaya ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. Tama ang napakatindi ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Kung ibabasa naman natin sa buong mundo, ito, pag buong mundo na, kaya na sa US lang ang sabi dito, estimated, nagkaroon ng silent heart attack ng ilan? 8 million? Gano'ng karami yan? 8 million sa buong mundo? Ibig sabihin, nagpapatunay lamang na yung mga doktor walang kakayanan na magpagaling. Kung hindi, hihingi pa rin ang tulong sa ating mahal na Panginoon. Ito po ang ginamit na explanation sa operasyon ng ating mahal na Panginoon.
Bubuksan po natin sa ikalawang Pedro, 2 Peter chapter 1 verse 4. At sabi po dito, na dahil dito ay pinagkaloob niya sa atin ang kanyang mahalaga at napakadakilang pangako upang sa magitan ng mga ito ay makakabahagi kayo sa kabanalan mula sa Diyos. Yamang nakatanan sa kabulukan nasa sanglibutan dahil sa mga pita. Praise God, hallelujah po rin ang ating mga Panginoon. Ito pala ang sinasabi, minsan ng mga puso na gugulong pala ang ating puso. Anong dahil nito? Nasa sanglibutan dahil sa masamang pita. Ito pala ang nagpapasira sa puso ng isang tao. Masamang pita. Kapag nakita mo ang isang pagkain na magkasarap, alam mo na bawal sa puso mo, kakain ka pa rin. Kasi alam mo pa, paborito mo kasi. Nakapaborito mong pagkain, sabi nga, ng ibang matanda, okay lang yan, marami naman ang gamot. Kumain pa rin ang kumain. Talahan mo yung katigasan ng ulo. Kapag inuuna po yung pinakapaborito niyang pagkain. Ito po ang sinasabi ng ating mahal na Panginoon. Praise God. Napakalaga mga kapatid na tayo tumanggap ng isang bagong puso. Ito po yung kailangan ingatan natin at panatilihin po natin nasa God's shape. Nasa yung forma dyan na ibinigay sa'yo ng ating mahal na Panginoon, kailangan hindi ang palimunin ko. Baka ibinigay sa'yo ng buong po, napakagandang puso. Nung nakita ng Panginoon, medyo bulok na. Di ba? Kasi ganyan. Nung ibinigay sa'yo, pulang-pula, nung ibinalik mo, parang bayot na. Alam mo bakit? Kakasigarilyo. Sirang-sira na ang puso. Iba na ang kulay. Minsan kulay itim. Praise God, hallelujah. Sobrang itim na ng puso. Na ibinigay sa'yo ng Panginoon, yung napakaganda, ibinalik mo, sira-sira na. Ibaga, butas-butas na. Nakakaya sa ating mahal na Panginoon. Kung ibinigay sa'yo ng maganda at bago, isa ulit mo ito na mas bago pa. Kung baka, i-regenerate mo. Babaguhin mo pa lalo. At lalo mo pa, papagandahin. Sabi nga ng isang matalinong tao na walang iba si Haring Solomon. Sa Proverbs, chapter 4, verse 23. Sa Proverbs, chapter 4, verse 23. Isang napakalinong tao na walang iba si Solomon. Ano mo sabi dito? Ingatan mo ang iyong puso. Ayan. Ingatan mo lang. Huwag mo masama ang bisyo na masira po ang ating puso. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. O diba? Ang tinag-stories ng buhay natin, ng puso natin. Kapag di mo yung tingnan ito, magkaroon ka ng, sabi nga, silent heart attack. Gugulat ka na lang. Kaya yung nakita ko kahapon yung driver doon sa trabaho ko na pumunta doon. Habang hinantay na po yung mga trabahante na nagtulog po doon sa kubo nung siya po yung nakahiga. Nung pabangon na siya, parang nangingisay. Nagulat. Nangingisay, akala kumamatay na. Yung pala, mayroong sakit sa puso. Gigising lang yun. Nangingisay. Yung pala ang puso niya raw, mayroon siyang heart attack. Natatawag po lang kapag tayo pala may heart attack. Kailangan pinapaingatan po ng ating mahal na Panginoon. Praise God. Sapagkat ito po ay napaka-importante mga kapatid. Lalo yung physical na puso natin. Kailangan po ng exercise. Ano ba po? Vitamins. Upang yung daluyan ng mga dugo, tunay nga ng laging nalilinis. At kumain po tayo sa tama. Anong mga pinagbabawal sa ating puso at higit sa lahat sa ating mahal na Panginoon, kailangan bawal po yun. Huwag po natin kukontrahin ng ating mahal na Panginoon.
Sapagat si Haring David nga, ito ang kanyang anak si Haring, hindi pa Haring Solomon, talagang mayagat po siya. Praise God, ayun, sabi niya na ingatan mo ang iyong puso, sabi ito, at panatiling maging perfect sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Sapagat ang Panginoon ay lagi ang nakikita at hindi ka makapagtatagos sa ating mahal na Panginoon. Sa 1 Chronicles, chapter 28, verse 9, ano pong sabi dito? 28, verse 9. At ikaw, Solomon, ang aking anak, ito po yung sulat. Talagang gumawa ng sulat si Haring David sa kanyang anak. Hindi pa po Haring si Agad. Si Haring Solomon. At pagtingkuran mo siya ng sanggali ng puso at ng pusang pag-isip sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat ng puso. Ayan mga kapatid. Kailangan ang ating mahal na Panginoon mga Panginoon na alam ng lahat ng puso at naaalaman ang lahat ng akala ng pag-isip. Ayan, minsan ang akala natin. Akala pa lang natin yan, pero alam na ng ating mahal na Panginoon. Kung iyong hanapin siya, ay masusumpungan siya sa iyo. Ngunit kung pabayaan mo siya, kanyang itatakwil ka magpakailanman. Tatakwil po natin. Kapag itakwil nabayaan mo ang ating mahal na Panginoon, itakwil po tayo ng ating mahal na Panginoon. Napaka-importante. At ito pa sa 1 Kings, chapter 3, verse 5. Dito po nakinig si Haring Solomon. Napakaganda po ito mga kapatid. 1 Kings chapter 3 verse 5. Una, ginawa ni Haring David sulat kay Solomon. Ito nung naging Haring Solomon, talagang nakinig po siya kay Haring David sa kanyang ama. Dito na pa sabi ni First Kings, sa Gabaon ay napakita ang Panginoon kay Solomon. Ito napakita, praise God, hallelujah. Sino po dito nakakita na sa ating mahal na Panginoon? Sa panaginip, ayan, sa panaginip, sa gabi, at sinabi ng Diyos, hingin mo kung ano ang ibigay. Kung ano ang ibibigay ko sa iyo. Ayan, inahamon ng Panginoon si Solomon. Ilang hari na po siya dito. Nasubukan mo na ba yan mga kapatid na hinahamon ka ng ating mahal na Panginoon? Hingin mo lahat ng gusto mo at ibigay ng ating mahal na Panginoon. Sa 19, 3:19, sa 19 po, Evangelist, anong sabi nga ng ating mahal na Panginoon, si Haring Solomon? 19. Praise God, hallelujah. Dito po bigyan mo ang iyong lingkod ng isang matalinong puso. Ito ang hindi ng ating Haring Solomon, hinihingi sa ating mahal na Panginoon upang pumatol sa iyong bayan, upang aming makilala ang mabuti. Okay? 9. Chapter 3, verse 9. Dito pala humingi ang ating Haring Solomon sa ating mahal na Panginoon. Makilala ang mabuti at ang masama, sapagkat sino ang makahatol nito sa iyong malaking bayan. Kaya humingi po si Haring Solomon sapagkat napakalaki pala ng kanyang bayan. Ang bayang Israel, napakalaki, hindi niya kaya mag-isa kung wala ang tulong ng ating mahal na Panginoon. Napakahalaga lang
kapatid, kapag tayo ay lahat ng ating mga kailangan, hihingi po natin ng tulong sa ating mahal na Panginoon. Basta ang usapan na po dito, iingatan po natin ang ating mga puso. Praise God. At siya na po ang bahala sa iba. And I will take care of the rest. Ang Panginoon na po ang bahala sa lahat ng pangailangan. Basta ang usapan dito, ingatan mo lang ang puso mo. Ito po ang dakilang utos ng Panginoon. Ngunit may nangyari dito mga kapatid. Alam ba kung bakit? Nang binigay na kay Haring Solomon ng kanyang kagustuhan, kayamanan, lahat binigay. Anong nangyari? First King chapter 11:4. Ito po ang nangyari mga kapatid. Noong binigay na kay Haring Solomon, nagkaroon ng problema. Ayan mga kapatid. 11:4. Sapagkat nangyari, nang si Solomon ay matanda na, niligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso sa ibang mga Diyos. At ang kanyang puso ay hindi naging sakdal sa Panginoon niyang Diyos, nalaya ng puso ni David sa kanyang anak. Praise God, ito yung masakit mga kapatid. Napakasakit nito. Nalungkot po si Haring Solomon. Alam mo kung bakit? Yung pag-iingat sa kanyang puso ay nakalimutan niya na. Ang usapan dito kasi, ingatan natin ang puso eh. Ang sabi ni Haring David, na kailangan natin ang puso mo maging perfect sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Ngunit, hindi yan na ingatan. Alam mo ba kung bakit? Unang-una, nagkaroon po siya ng asawa. Ilan ang asawa niya? Sige natin. At ang kanyang kabit, ilan? 300. Sumatukan, 1,000. Sige mga kapatid, isipin mo ito. Sa iyong imaginasyon mo, ikaw nagkaroon ng 1,000 asawa. Sa isa na lang, hirap ka na. Isang araw, hindi man kaya, gugulin mga kapatid. 1,000 pa kaya? Maingatan mo pa kaya ang puso mo ito. Kaya dumating ito yung pagsubok sa ating buhay. Isipin mo, 1,000 asawa. May ganang kaya sa mo dyan? Praise God, hallelujah. Sa isa pa lang siguro sa isang araw, hindi mo kaya yung 10. Gana, hindi papayag yan ng isang oras lang. Sabihan mo na mga kapatid sa jeep, kung gusto mong kumala, o gusto isang oras, 1,000. Hindi nga, i-divide mo ito. Kaya mo ba gugulin ito, 1,000? Kaya pumasok, kung natin may imaginasyon, talagang hindi kaya. Wala kang ma-imagine mo. Wala kang maintindihan mo natin si Solomon. Kung yung bibigyan ng atensyon. Isa, dalawa, wala kang mahirap mga kapatid. Kapag si Solomon ay imagine natin na si Solomon po ay maging busy sa kanyang sarili. Kaya yung prayer time niya, nakalimutan niya na. Praise God. Hindi siya nakapagdasal kasi pagtingin niya sa oras, alas 6 na. Pagtingin na ulit sa oras, alas 9 na. Diba? Tutulog na. Siguro hindi na tutulog sa Solomon. Praise God. Hallelujah. Kasi yung iba, marami magsiserious ko yun. Isang asawa ka niya, minsan nagsiserious yan. Isa pa lang yan. Praise God. Hallelujah. Paano 1,000? Paano mo mag-serious na sabay-sabay? Baka ipupos ka pa sa Facebook yan, 1,000 asawa. Ibabas ka na, mga kapatid. Kaya napakahirap pala. Ang ginawa ni Solomon, hindi niya po naingatan ang kanyang puso at nakalimutan niya kung ano yung pinaka-importante. Ano po yun? Yung paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Yun po ang napaka-importante. Kapag nakalimutan mo ito, magkaroon ka ng iba't ibang problema. Ngunit, mayroon dito mga pinakamagandang balita na ating pag-usapan ay tungkol sa mga faith heroes, ating mga hero sa panampalataya na like Abraham. Si Abraham po ay isang meron siyang
gold. Yan. Heart of gold si Abraham. Na lagi niyang inibig ang ating mahal na Panginoon. Kaya minsan nagipag-usap ang ating mahal na Panginoon kay Abraham at sinabi niya gagawa tayo ng isang covenant na magkaroon ng agreemento sa bawat responsibility between God and Abraham. At ano po yung mga witness na magkaroon ng isang circumcise? Ano po yung isang circumcise? Sa Tagalog, isang pagtutuli. Praise God, hallelujah. Na magkaroon ng pagtutuli, isang selyo na napakalaga ito sa bansang Israel mula sa Old and New Testament. Ang isang circumcise, ano po ibig sabihin? Pakita ko natin dyan. Circumcise of heart. Ang ibig sabihin ko nito, ang metaphor nito ay spiritual church. Ang ibig sabihin na circumcise of heart. Spiritual church of heart. Hindi po yung actual na pagtutuli sa mga lalaki, di ba? Tinutuli yan. Hindi po yung ibig sabihin yun. Kundi, spiritual church of heart. Yung ibig sabihin na inibig po natin ang ating Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa. At ipupuksan sa Romans chapter 2 verse 29. Chapter 2 verse 29 ng Romans. Dapat sila mo sa loob at ang pagtutuli ay yaong sa puso. Ang Espiritu hindi sa tinig. Ang kanilang kapurihan ay hindi sa mga tao, kundi sa Diyos. Praise God, hallelujah po rin po ang pagkabasa salita ng ating mahal. Kaya palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. Ayan po, napakalinaw po. Na hindi po yung physical na pagtutuli, kundi pagtutuli sa puso, yung tunay na pagbabago. Ayun po yung ang gusto ni ating mahal na Panginoon kay Abraham. Kaya ang puso po ni Abraham ay lahat kondisyon. Yung puso ba natin, ipuin natin ang ating mga puso, condition ba? Hindi ba pumipitig-pitig? Tinisa ang puso mo, iba ang kabay. May bilang po yan sa pulso. Ano yun sa puso? Yun po na ang pitig ng pulso mo. Kapag tumigil na yan, aba, iba na po yan. Pag tumigil ang pitig ng pulso mo, ibig sabihin ang puso mo ay hindi na umiigil. Praise God, hallelujah. Wala na ang pagmamahal ng kapwa. Kaya ang heart po ni Abraham ay laging kondisyon po sa harapan ng ating mahal na Panginoon at handa at ready sa mga challenge sa buhay. Praise God, ito po nangyari na, kinayaran po si Abraham at ang kanyang pamangkin na si Lot. Yumaman po sila ng yumaman. Kaya sabi po na Abraham na maghihiwalay tayo upang napanatili natin ang ating mga hayop, alagaan ng maayos sapagkat sobrang dami na, kaya naghiwalay po sila. Ang sabi ni Lot, sabi na Abraham, pumili ka ng lugar na gusto mo. At pinili po ni Lot yung Jordan sa silangan. Ito po yung tinatawag sa Biblia na Sodoma at Gomorrah. Ngunit si Abraham po ang pinili na napili po siya sa Kanaan. Ito po Sodoma at Gomorrah po, ito po dahil sa Jordan ng silangan. Kaya dito na po nangyari na dapat ang puso ni Lot ay great po siya. Gusto na yung yaman. Maraming pira, maraming kayamanan. Ngunit si Abraham ay natiling lingkod ng ating mahal na Panginoon. Ay nangyari, nakakalam ng kwento na nag-isang halilin asin si Lot. At si Abraham patuloy na naglingkod sa ating mahal na Panginoon. At dito na po tayo kay Joseph. Hindi po si Hosea. Joseph, ito pa sa Bible. Mayroon po siyang tender heart. Ano po yung siyang tender? Malambing, malambot. Ayan, malambot na puso. Ngunit ang kanyang mga kapatid ay mayroong heart of stone. Ito po yung pusong bato. Napakahirap lang naman kayo mayroong pusong bato. Dito na po nangyari, kagaya po ito ni Cain na pinatay po si Abel kapag mayroon sa pagkaigit. Mayroon sa pusong bato. Kaya galit po siya
na siya po'y nalamangan. Ngunit si Joseph po, ang kanyang mga kapatid, talagang mayroong pusong bato. Kapag nakikita niya na bibulit siya ng kanyang tatay, yan, ginawa niya po na, ano po ang ginawa sa kanya? Pinapon sa balon na walang tubig. Na sobrang galit na, ano pang ginawa? Binita sa pagkaalisin. Wala nga, binita pa siya. Nagkaitan po siya ng kanyang mga karapatan mabuhay. Kristian, sino po pinagkaitan dito? Wala kang karapatan sa sarili mo, sumunod ka. Pinalisan mo ang karapatan, yung mga rights mo, payag ka ba? Yung iba ang bata, kapag pinalisan mo lang ang karapatan, pag pinalo mo lang talaga sabihin sa'yo, ipapabarangay kita. Ipapabarangay na pala mo. Kristian, minsan, naranasan ng mga kasama. Mas nasawi lang, ipapabarangay. Ngunit si Joseph po at na-imagine po natin, nung tinapon siya, maaaring nauhaw na po siya at naguto kapag bibintakan lang, paggutuman ka. Ngunit hindi po siya nakaramdam ng pait sa kanyang puso, hindi po siya nakaramdam ng paghiganti, ng revenge. Sapagat nakakili po yung kanyang puso perfect sa harapan ng ating mahal na Pinoy. Ginawa pa sa kanya at Paul sa Diyos ni Potiphar, ni Haring Pagaraw. Ngunit si Joseph ay nakapili po sa ating mahal na Panginoon. Kapag si Joseph po pala isang God's plan. Iyon po isa sa mga plano ng ating mahal na Panginoon. At dumating po ng lumipas ang mga taon itong Israelites nasa disyerto na. 40 years nasa disyerto po. Ano po ito? Wilderness. Dahil sa kulang sa pagsunod sa ating mahal na Panginoon. Wilderness po, ibig sabihin po nito ngayon sa ating mga Kristiyano, ito po yung sanglibutan. Wilderness. Kung minsan, nakaranas tayo ng mga kahirapan, kaya yung mga Israelites gustong bumalik sa Egypt Kapag sa sobrang paghihirap sa ilang doon sa kagubatan, sa parang gusto lang bumalik sa Egypt. Kapag doon po yung masayang mga tanawin, mga aliwin, mga pasyalan, gusto pumasya kung saan yun ang gusto nila. Maraming pagkain. Nawala po yung pitfall sa ating mahal na Panginoon. Ngunit meron pong piling pitfall sa ating mahal na Panginoon na walang iba si Caleb. Hanggang nakatawid po ito mga Israelites sa doon sa dagat, nakatawid po sila sa Red Sea. Noong nakatawid doon po sila, talaga doon na po yung pagbagulbol ng mga kalat ng bagulbol. Murmuring sa English. Nagmurmur po sila sa ating kay Moses na gustong bumalik na sa Egypt. At bukod pa po doon, talagang gumawa po sila ng golden calf. Ito ang guya, gintong guya. Sapagkat alam niya si Moses sa mundo at hindi na babalik. Ngunit nagalit po ang ating mahal na Panginoon. Kaya ilan po ang namatay dito? Ayon po sa Exodus. Sa Exodus chapter 32 verse 20, 3,000 po ang namatay dyan. Dahil sa galit ng ating mahal na Panginoon. Pinatay po sila. Sa hindi pagsunod sa ating mahal na Panginoon. Exodus chapter 32 verse 20. At ginawa ng mga anak ni Levi ang ayon sa salita ni Moises at kabuuan sa bayan ng araw na iyon ang may 3,000 katao. Praise God, alam ko mga kay 3,000. Sipin lang gano'ng karami ang namatay. Sa hindi pagsunod sa ating mahal na Panginoon. Napakahalaga pala pagkapag ng isang pagsunod sa ating mahal na Panginoon. Siya sabi nga ni Peter sa ating mahal na Panginoon. Nagtanong siya sa ating mahal na Panginoon kung paano daw ang pagbigay. Kung baga pagbigay ng pagpapatawad. Ang sabi ni Pedro, 7 times ba Panginoon? Ang ili pa si Pedro? Ang number, 7 times ba raw?
Anong sagot ng ating mahal na Panginoon? At sa Matthew chapter 18 verse 21 hanggang 22. Matthew chapter 18 verse 21 hanggang 22. Pagkatapos lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, makailang magkakasala ang aking kapatid laban sa akin, na siya ay aking pananawagin hanggang sa mga pito? Sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa mga pito, kundi hanggang sa mga pitong pito. Praise God, hallelujah, napatay naman. Namili pala si Pedro, gusto pito lang. Kapag nagpatawad ka raw, sabi ni Pedro, namili ng number. Kailangan 7 bisis lang. 7 bisis lang magpatawad, at ang sagot ng ating mahal na Panginoon, ang sabi na makapitong po, ito, 70 times. I-times mo, 70 times 70, 70 times 7. Ano po ang lalabasan? 70 times 7. Meron tayong mga cellphone. 70 times 7, ang lalabasan ko niyan, 490. Ayan, ang sagot. Kapag nagpatawad ko pala tayo ay 490. Hindi lang 7 times. Napakadahil mga kapatid magpatawad ka, no? 490. Yan po ang tunay na magpatawad sa ating mga Panginoon. Magpatawad ka sa iyong kapwa. Kaya po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya minsan po yung heart po natin kailangan expand our heart towards other. Ayan po, English po yan. We have a chance today to give God. Na walang iba po na mayroon tayong specialist, the great physician, na makatulong na walang iba po ang ating mahal na Panginoon. Dito na po tayo sa magtatapos. Napagtapos natin sa verse 37 verse 4. Last verse na po to. Sinulat mo na yan. Psalm chapter 37 verse 4 hanggang 5. Sabi ko At dito, maligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Umiwala ka rin naman sa Kaniya at Kaniyang papangyayari. ayan, praise God, hallelujah. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon pala. Kailangan magpakaligaya tayo magaya sa ginagawa natin. Naglilingkod sa ating mahal na Panginoon at ibibigay yung nasa ng ating mga puso. Hindi po yung nasa na ginawa ni Solomon. Kailangan, like Abraham po tayo. Praise God, hallelujah. Nag-give na po, mayroon tayong matutunan, aral, lesson mula sa ating mahal na Panginoon. Praise God, lahat po ng pupulit sa Panginoon lamang. At igawin na po natin sa ating Sister Eunice Astardo. Praise the Lord. Maraming